Hello mga ka-pew-pew, you have me Mark, ito yung Sarsicles TV and ito yung third part ng aking reaction sa ongoing na 30th DSAS 2024. Today yung last day, so yung mga kahabol, punta lang kayo sa may SMX, sa may MOA. So this part of the video, parang nirarank na yata niya yung barrel according sa price. So tuloy lang tayo. Ako naman ang comment ko dyan, kapag kung magra-rank kayo, or kung magde-decide kayo mag-purchase ng baril, wag niyong ibase lang sa presyo. Siyempre, importante rin yung yung reputation nung gun manufacturer, tsaka yung model. Kasi merong gun manufacturer na ito model na to maganda, ito hindi maganda yung feedback. So, importante rin yung mag-research. Siguro yun yung unang filter nyo, presyo, para medyo mag-narrow down kagad yung list. Tapos from there, tignan nyo ang next na anhin natin, siguro saan nyo gagamitin. Kasi pag sinabi nyo lang na kahit ano or general purpose, mahirap yun. Ah, mahirap i-narrow down pa rin. Kasi syempre, merong mga certain features na kailangan kapag gagamitin mo siya for self-defense or for everyday carry, or let's say kapag for yung duty purposes, kunyari nasa law enforcement ka. So may mga certain features na required or kailangan present sa mga ganong ano. So ayun, Baby Rock. So si Baby Rock 380, ano lang 'yan, para siyang 1911 chambered in, ayan siya, 1911 chambered in 380 ACP. 38 caliber din siya, pero ACP yung casing, automatic Colt pistol. Parang ano yan, maliit na, parang baby 45, chubby na 38. Um, I would go for something na 9 mm. I would prefer 9 mm, tapos siguro mid-size kung meron. Ito parang ganun siya. Mm, ito kay shooters to. Ito kung if this were 9 mm, mas gugustuhin ko pa to. In terms of potency ng round. Hindi ko sinasabing syempre kahit anong bala naman makaka-disgrasya, 'di ba? Pero yung effectivity ng dun tayo sa 9 mm compared sa 380 ACP. Ito yung classic na 1911 ni shooters. Notice na medyo pa-round yung ano niya, no? Teka lang, i-back natin ng konti. Ang bilis kasi. May purpose kasi yun eh. Ayan. Notice nyo yung parang pinaka-edge nung magazine well niya. Ipopost ko na lang para makita nyo. Pa-curve siya, hindi siya kanto. Yan, yan na yan, yan na yan. Mm, Hop, Yamani popcorn. Hindi, kanto pa rin siya. Ito pala, yung medyo naka-curve siya. Depende rin kasi sa laki ng kamay. Kapag malaki yung kamay mo, maganda na medyo malaki rin to. Para yung grip mo, sakto. Pero yung ano rin yan, kapag maliit naman yung kamay mo, mas maganda yung medyo, hindi yung ganyang pa-curve, medyo diretso, para ma-wrap mo yung kamay mo sa sa grip. Ang logic kasi ng paghawak ng kahit ano namang revolver or kahit anong pistol, kailangan yung area niyan makover mo ng dalawang kamay mo. Kunyari kananete ka, so yung right hand mo kailangan makover as much area as possible para yung natitirang area na hindi na cover, yun kaliwa mo naman yung magko-cover. Ngayon, so kapag ganyan, pag malaki yung kamay mo, yan, kailangan, mas maganda yan. So ituloy na lang natin. Mm, yung mga price nga pala ng ng firearm, nagbabago yan. So
Iyang presyong 'yan, that may be the gun show price. Kaya kung ano, kung may nagustuhan kayo, puntahan niyo na. Kasi kapag natapos yung event, pumunta kayo sa store, makikita niyo ang laki ng diferensya nung ano ng regular price sa gun show price. Ito yung Guardian yata yun kung tama yung recollection ko. Guardian ba yan? Ayan yung 1911 ni Sam. Ayan, mukhang decent naman siya, no? Maganda naman yung ano niya. Si Parehong decent yan, arms core tsaka shooter. Pero ako kasi wala akong experience kay shooter kaya hindi ko masabi from a quality perspective kung okay ba siya. Pero Philippine made syempre ano natin 'yan. Kaya hindi naman mas siguro ang 1911 kasi maraming parts so kung may problema madali naman hanapan 'yan. Yan, makita nyo naman maganda rin yung pagkakagawa niya. Ayan, Sam Elite yung ano niya. And almost yung ano naman, similar naman yung ano niyan, yung itsura. Yan, may pagka parang hindi na siya GI kasi makikita nyo yung trigger niya ano na, skeletonized. Yung hammer niya skeletonized, yung beaver tail niya is ano extended. Tapos itong sight niya, hindi siya yung conventional na sight ng 1911 GI. So ito yung medyo mas ano parang level up ng konti. Pero kung ako papipiliin, syempre mas may experience ako with the 1911 ng Armscore. Si Armscore ang mas i-recommend ko given the choice. Pero kung on a tight budget kayo, medyo mas budget friendly si shooter. So I guess yun yung magiging tiebreaker sa dalawa. Kung may extra budget, go for Armscore kapag on a budget. Yan. Kapag bumili kayo ng ano kasi ng pistol, hindi libre ang bala. So bibilang nyo pa yan ng bala. And some units, isa lang ang libreng magazine, yung iba naman dalawa. Kaya ayun, consideration din 'yon. Baka depende nga kung saan yung gagamitin. Kung home use lang, siguro yung one magazine okay lang naman. It's not as if gagamitin nyo yan on a daily basis. Pero kung naka-duty kayo halimbawa, 'di ba? Maganda rin yung may dalang extra, siguro mga dalawa or tatlo. Ayun. And yung mga magazine they don't come cheap din. Naglalaro rin yan. Depende rin sa event eh. It can be as low as 700, it can go up as much as 1,200. And again, depende rin sa maker, depende rin sa kung ilang rounds. Ang single stack kasi, merong 7 rounder, may 8 rounder, tas meron ding 10 rounder. Kapag nakachamba kayo, meron din yung fun stick kung tawagin yun, 30 rounder. Pero yun, ano yun, ang haba ng magazine mo nun. Naka-expose siya, konti lang yung nakapasok sa barrel. So, ayan, so far ang kinover nitong video na to, 'di ba, more on shooters and arms ko, yung mga local manufacturer natin. Ito Taurus. Ah, si Taurus mixed review para sa akin. Meron akong naririnig na hindi maganda, may narinig ako na maganda. Siguro depende rin sa model ng which nung barrel. Pero ako overall, ah may gusto akong model kasi sa Taurus pero hindi siya nasa video. Yun yung TH series. Kapag may chance kayo, yun, check out nyo yung TH series nila. Kasi meron yung model na yun, dalawang klase yon, hammer fired tsaka striker fired. So yung TH series, T9, TS, and then merong TS series for striker fired. Personal choice ko yung hammer fired. Malaki ang diferensya nun when it comes sa trigger. Kumbaga kapag hammer kasi, clean break yun. Kumbaga kapag kinalabit mo, ramdam mo, pumapalo kagad yung hammer eh. Si striker fired kasi may pagka-spongy yung pakiramdam. Habang kinakalabit mo yung trigger, imagine mo para kang nag-grip ng spongha. Parang ganun yung feel niya. Again, personal ano ko yun, personal observation and ano ko kasi I do own a
a pistol na striker fired, and I do own a pistol na hammer fired. And ako personally, kay hammer fired ako. Kaya TH yung ano ko. Ngayon, dito sa video, ang makikita nyo is striker fired na ano. So, hindi ko naman sinasabi na pangit yung striker. I guess personal ano rin 'yan, personal preference din. And of course, 'di ba kung ano yung meron ka, mas maigi na yun kaysa yung wala ka kahit either sa dalawa. So ayan, meron mga iba-ibang colors siya. Basta G series 'to, hindi ko lang alam kung G2 or G3 ang ano niyan. Ayan, so may iba-iba siyang color, so yung mga ano diyan, yung gusto nila hindi kasi pag nakita kasing black minsan merong parang nakakasindak na appearance. So yung mga ibang customer na gusto magkabaril, ayaw nila kasi nakakatakot tignan. So meron ibang colors na available din si Taurus bukod kay Armscore na STK. Ayan, like ganyan, light blue. So nagmumukha siyang cute, 'di ba, at laruan. Ito G2C siya. G2 compact, or concealed, parang ganon. So ayan, makikita nyo may stifling na siya para makapit. Tapos yan, may ano rin, area para ma-rest mo yung thumb mo. Tapos simple lang operation ng ano, yun lang ang kagandahan ng mga striker fired. Napakasimple ng operation din niya. Wala kang masyadong keme diyan. Ayan, meron ding purple. Di ba ang daming mahilig sa purple na color? Yung ube kung tawagin. So yan. So makikita niyo naman maraming choice sa firearms nowadays, unlike before na talagang may mili ka lang kung blood or blood. So ito, balik sa STK. Ayun, version 2 na siya. STK 100 version. Meron bang STK 100 version 2? Baka STK 150. Sa bagay, iba yung presyo niya. Ang nga no, version 2. Ito, nakita ko yung sa ano niya, parang may nabanggit na aluminum something eh. So kapag aluminum finish siya, mas magaan talaga siya. Pag aluminum frame, mas lighter kumbaga. So yun yung magandang isang siguro advancement kung sa mga tulad ko na gusto nila all steel or basta purong bakal, ayaw ng polymer. Ayan, nakakita ko before 1911 na aluminum. Sobrang gaan niya. Kung ikukumpara mo sa steel na 1911, siyempre kung ikukumpara mo siya sa polymer frame, mabigat pa rin siya. So yun lang siguro, ako kung isa-summarize ko, number one, yung expectation yung iset nyo. Yung presyo dito, iba na yan kapag tapos na yung gun show. Unless yung store mag-extend. Kaya importante, either pumunta kayo ngayon or tawag muna kayo sa store to confirm yung pricing para hindi kayo mabigla. Secondly, iba yung presyo ng baril, iba pa yung presyo ng registration ng baril. So you'll have to ask na, ito yung unit price. Tanungin nyo na rin magkano yung registration, pagpaparegister ng baril. Ang pagpaparegister, pwedeng kayo magpa-register, pwede yung gun store. I'm not sure kung makakatipid kayo kasi syempre yung ipapamasahin nyo pa, yung syempre kakain pa kayo, tsaka yung oras, kaya yung hassle, ayun, preference nyo na lang. Ako when I purchase a firearm, lagi yung gun store na rin yung process ko ng registration. Again, with the expectation, depende sa event kung on-site release or same-day release or mag-aantay kayo. Baka ina-expect nyo kapag binili nyo, makukuha nyo rin same day na parang t-shirt or sapatos lang. Yun, i-confirm nyo if it's same day registration, same day release or on-site release. Kapag either of the two, ibig sabihin, makukuha nyo siya within the day. Kasi nandun na mismo yung baril sa mismong location ng event. Pero kapag you might wait for a couple of months kasi pinaprocess pa yan eh. Next is yung budget. So yun, yung budget nyo, tingnan nyo kung magkano para ma-filter yung ano nyo. Tapos next, saan nyo ba gagamitin? Para yung matutulungan kayo ng sales associate base sa needs, sa purpose ninyo, ano yung mga features na hahanapin dapat, na present dapat sa firearm ninyo. Ayun, include nyo na rin sa budget consideration nyo yung accessories like magazine, holster kung ibibit-bitin nyo siya, tsaka yung ammunition. Kasi ang ammunition hindi yan mura. Medyo pricey na rin yan.
So there you have it. Yan lang yung reaction ko. Let me know what you think. Leave it in the comments. Kung may tanong, post lang sa comments din. Share ninyo paki-share na rin sa family and friends ninyo ang Sarsicles TV. Maraming salamat and kita tayo sa next na video.